Tingnan ninyo to sa Japan Sa Japan, yung mismong Prime Minister ngayon, katakot-takot ang inaaning batikos. Bakit? Dahil po sa kanyang pagsama o pagdalo sa end of year social gatherings. Marami itong gathering na ito, di ba? May plural Pagkatapos na hinihimok nila ang mga presidente, ang publiko na i-avoid o iwasan yung mga party. Katulad dito, di ba? Pinaiiwasan party. Pero sila pwedeng mag-party. Si Roque pwede, di ba? O sino pa? Delikado to si Prime Minister Suga. Ito yung bago, yung pumalit kay Prime Minister Abe. Si Abe, sorry. Hindi, kasi sorry ang tawag sa Prime Minister. Sorry Daijin sa Hapon, di ba? Prime Minister. Yun, pagkatapos na kanilang pinagsabihan ng mga tao na umiwas sa mga party, itong Prime Minister nila, dumalo sa mga social gatherings, mga kaibigan. At kaya nila pinaiiwas ang tao, katulad dito sa mga social gatherings, sapagkat para maiwasan, di ba, yung pagkalat. Bakit yung dapat magpatupad? Kita ninyo. Ito, presidente nila to. Katumbas ng presidente ito sa Japan. Kino-question siya ngayon, mga kaibigan. Sa kabila na ito na siya mismo ang nagbabala sa publiko na huwag magtitipon-tipon ng malaking grupo. Si Suga naman, itong Prime Minister, nagpunta sa mga series of get-togethers. Ngayong linggo, siguro no nakaraang linggo ito, o ngayong linggo, stirring up criticisms from politicians and social media users, including his party coalition partner. Pati yung kasama nila, kaalyadong partido. Mga kaibigan. Pero ang depensa naman itong economy minister nila in charge of coronavirus policies. Parang IATF nila, di ba? Idinepensa si Suga yung pagdalo niya sa mga gathering, at ang sabi raw ay doon sa kanilang parliament, yung pinaka-congress nila, there was no enforced rule about group meals. Wala raw ang bawal daw magtipon. Parang sinasabi nito, parang sila Roque, di ba, kung magpaliwanag ngayon. Nabaluktot wala namang pinatutupad laban sa group. Nakakain kayo. Magtipon, bawal. Pero kumain kayo na magkakasama, pwede. Nautal, mga kaibigan, nautal din Ganun pala, pag hindi ka nagsabi ng totoo, tsak malelechi ka Yung mga sasabihin mo, mawiwindang ka na, kamukha ni Roque. Ano sabi niya? Hindi na siya naniniwala ngayon dyan sa baliwala raw yan, yung ICC, mga kaibigan. Pero noong 2011, pinuri niya si dating presidente Noynoy Aquino, di ba? Bine-welcome niya yung pagsama ng Pilipinas para itatag yung International Criminal Court. Mga kaibigan, sipin ninyo, yung pagsapi ng Pilipinas doon, pinuri ni Roque. Pagkatapos sabi niya kay Liatchon, ano raw,
Ano doon sa ICC pala, di ba? Ano raw yun? Bali wala raw yun eh. Wala raw jurisdiction yun. Mga kaibigan, no? Yung kay Liatchon naman, sabi ng mga tao, bayan eh, labanan ni Liatchon at saka ni Lichon. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yun anyan, Doktor, si Liatchon. Yung tagapambastos ng Pangulo, si Lichon. Ganun pagka medyo nahuli ka, di ba? Mukha yun sila General Sinas. Kung ano na maipapaliwanag, no? Baluktot na, kamukha nitong Hapon, no? Mga kaibigan. Sabi, wala naman pinatutupad na Pinagbawal niya yung mga social gathering, di ba? Pero, walang sinasabi na pwede kayong kumain magkakasama. Lintik sumabit na isipin mo. Presidente yun di ba? Ngayon, sabi nitong spokesman naman ng gobyerno nila, si Katsunobu Kato, ano naman daw, nag-ingat naman dito na gumawa ng mga necessary precautions sa kanyang pagdalo sa social gathering. Pero sabi, it is important to make individual decisions based on balancing between purposes of group meals and infection control measures. Tawag niya ngayon, binilagyan nila ng pamagat yung gathering na group meals. Kainan. And infection control measures. Yan, sabi. Noon daw Lunes, Lunes pala ito kamakalawa. Si Suga raw, sumama dun sa 6 pang senior officials at the ruling party gathered. Nagtipon pala yung partido nila, yung grupo nila at a high-end steak restaurant in Tokyo's Ginza district. Sa Ginza pa, mga kaibigan. High-end na nga yung steakhouse sa Ginza pa. Katakot-takot na mahal yan. All of them are over 70s. Lahat sila senior citizen na bawal lumabas. Di ba? Bawal lumabas yun leaving the restaurant. Papalis na ng restaurant itong 76-year-old actor na si Ryotaro Sugi. Sabi niya sa mga reporter, it was a year-end party. Siguro bisita siya ron, yung artista, actor. They were talk about baseball. Where they talk about baseball. Another attendee, isa raw sa dumalo, si Toshihiro Nikai, Secretary General ng ruling Liberal Democratic Party, said the dinner guests took off masks. Nagtanggal daw yung mga dumalo ron sa kainan ng mask para kumain. But were careful enough, pero maingat naman daw. A day later, isang araw, kinabukasan, si Suga raw ay nakipagkita naman kay Haruyuki Takahashi, ang isa sa executive ng Tokyo Games Organizing Committee. Di ba magkakaroon ng Olympic dyan? Tutuloy na nila next year, di ba? Organizing Committee and 2 executives from a local TV network at another steak restaurant. Local media reported.
ayon sa report. Takahashi played a key role. Ito raw si Haruyuki Takahashi na executive ng Tokyo Games. May ginampanan na papel doon sa para makuha ang suporta ng isang dating power broker sa Olympics. Kaya nakuha ng ano yan, isa itong sinasabi nila, itong suspected by French, na pinagsususpetsahan ng mga prosecutor sa France na tumanggap ng suhol para tulungan ang Japan na manalo dun sa Olympics, di ba? Para makuha na naman yung pag-host ng Olympic. Yan po mga kaibigan. Isipin ninyo kung ano-ano na lumalabas agad na issue. Ang bilis nito The Prime Minister's schedule has a message to the people. So I would like to see due consideration. Sabi naman nitong Natsuo Yamaguchi, head ng ruling parties. Kasi masama nga naman sa mata ng publiko, di ba? Yung makita, yung Prime Minister na nag-uutos ng protocol, nagpapatupad, pagkatapos, siya yung, siya ngayon ang kinu-question ng paglabag, di ba? Sa protocol. Mga kaibigan. Kasi itong partidong Kumeito, may isang partido, pangalang Kumeito, kaalyado nila ito yata relations between the ruling party and Kumeito have come under pressure following a showdown over medical bills for the elderly earlier this month. Mukhang nagkakaroon daw ng hindi pagkakaunawaan ngayon itong dalawang partidong ito. Ganun, ano pa man yan, mga kaibigan, maliwanag ang kinu-question niya. Kaya, di ba sabi ng WHO, ang unang dapat na sumunod sa ipinatutupad na mga tuntunin, mga protocols, yung mga nasa gobyerno mismo. Di ba? Lalo dito, wala yan. Baliwala yan, mga kaibigan. Pag sila ang magso-social gathering at iba pang gathering, mga kaibigan, baliwala dito yan. Diba? Si Rockwell nga baliwala Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito pa sabi ni Panganiban ang sabi niya, hindi nag-produce o nagpakita ng mga ebidensya itong mga naghain ng complaint para sa impeachment labang kay Justice Lonen. Assuming, ipagpalagay, di ba, na yung kanilang akusasyon ay totoo. Ang Supreme Court, meron ng ruling dyan, kahit totoo pa yan. Ibig sabihin, batas na pagtutularan na yun, yung desisyon. Kaya kung tawagin yan, jurisprudence. O sa ibang salita, yung president case, di ba? President setting, mga kaibigan. O katulad nung binabanggit natin kanina, di ba, yung sa kasong libel, maliwanag na yan libel na kahit ano pa ang, yung mga Borjal case pala, yung kay Art Borjal nung araw. Napakaganda rin ang desisyon ng Korte Suprema ron. Libel case din yun. Maaring matitindi ang mga komentaryo, pero wala ka magagawa. Ano ho yun? Hindi libel ang tawag doon, mga kaibigan. Basta't ang issue ay totoo. Hindi ka mukha nung ngayon fake news, di ba? Puro fake news.
dapat totoong nangyari. Hindi yung iimbentuhin mo lang, kamukha nung ginagawa kay Vice President Leni Robredo na siya raw MPA. Di ba? Ini-implicate sa MPA. Sipin ninyo. Tingnan ninyo nangyari doon sa mag-asawa ngayon sa probinsya. Sa Iloilo yata yan. O, somewhere dyan sa lugar na yan eh. Nasa ano ngayon, mag-asawa. Yung isa doktor o health worker. Yung babae. At tapos yung lalaki, nasa IATF pa. Mga kaibigan, isipin ninyo, bakit nangyari yun? Ni-red tag Tinawag na, sinali rin sa mga red tagging, kamukha nung ginagawa sa mga artista. Di ba? Oh, mga kaibigan, isipin ninyo, pinatay ngayon. O siyempre, sino ngayon? Wala na yang tokhang. Ito naman ang ipinapalit ngayon. Di ba? Isipin ninyo yan, kawalang katarungan ang nangyayari. Ang sabi niya kung totoo man yan, meron na ruling, may desisyon na. Di ba? Yun ang pagbabatayan kapag kami bumangon na kaalihalintulad na kaso, babanggitin mo yun, isa-cite mo ngayon yun. Na meron ng ganyang batas, ganyan desisyon, dahil batas na yun, pagka desisyon ng Korte Suprema. Merely, sabi, directory lang yun not mandatory. Iyan na ang naging desisyon ng Korte Suprema sa matagal na panahon patungkol sa SALN. Sa pagdidispose pala ng kaso. Yung disposal ng kaso. Na sinasabi, kasi sasalig ang batas na 24 months. 2 taon yun. Within 24 months, kailangan matapos mo ang desisyon sa kaso. Makapagdesisyon ka sa kaso. Hindi naman, directory lang. Pinaliwanag din niya ni Justice Carpio. Mas maliwanag yung paliwanag ni Justice Carpio. Sabi pa ni Panganiban, there is also non-conclusive proof that Lionel failed to file 15 SALNs when he was still a law professor at the University of the Philippines. Ayun, sinabi niya na nagiging 2-5 na yan. Ang sabi niya pa impeachment is such a high proceeding that it should be used sparingly only when the ground is secure and sure to respect the independence of the judiciary. Especially ito, sipin mo, co-equal yan. Dito sa impeachment, judiciary itong tinitira. Di ba, mga kaibigan? Dapat yan wala naman walang sufficient na ebidensya. Yung impeachment, ang ginamit na basihan, gumawa lang ng affidavit ng formal complaint Pagkatapos, in-attach, alam nyo kung ano, attachment? Yung kolum-koluman ng isang periodikuhan. Isang periodikong hindi nabibili. Kahit ipamigay, walang tumatanggap. Isang periodikong ab initio, bias na Bakit? May-ari. PR Sipin ninyo yun, conflict ng ng mission ng isang dyaryo, di ba? Ang mission ng dyaryo mag-ulat ng katotohanan
Di ba? Mag-ulat ng katotohanan. Oh, yung mga reports, di ba? Sa dyaryo. Yan po, mga kaibigan. Kaya natin to pinag-uukulan ng panahon sa ating programa sapagkat dapat matuto kayo, tayong lahat, matuto tayong lahat. 'Di ba? Sa mga ganitong may kabuluhan na mga pahayag ng mga taong dalubhasa sa batas. Hindi diyan sa Congress. Kinakasangkapan niya, nagkakamutan sa likod yan eh. Di ba? Mga kaibigan, sino maniniwala dyan sa complaint? In the first place yung nandun si Gadon, sabi niya, hindi raw siya abogado nung nag-file. Ba't nandiyan ka? Di ginagamit niyo yung nag-file. Kasi, alam niyo, walang bumibili sa pagmumukha niyo. Di ba? Hindi na kayo mabenta, halata na. Ayaw niyong tumigil. Di ba? Kasi katatapos lang nilang mabasura sa Korte Suprema eh. Sinunod naman nila ito. At ang nag-endorse, sino? Pinsan ni Bongbong Marcos. Kaya sabi nung editorial ng Inquirer, connect the dots. Tingnan mo yung mga player. Kung sino-sino, pag dugtong-dugtongin mo, para bang tinatawas mo, ang lalabas, Bongbong Marcos. Tapos meron pa sa likod, administration ni Presidente Digongyo. Lalo na ngayon, may ICC report na. Siyempre, tarantan-taranta ngayon yung mga yan. Naku, naloko na. Baka Saddam Hussein to. Opo, si Vice President Leni Robredo. Si Kapel si Lapid bumabanan. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito nga pala yung ating para sa mga musicians na ayuda. Ngayong Pasko, kahapon tayo nagtapos ng siyempre, kung wala naman magpapadala, di ba? Umpisahan ko po namin magpadala na 19. Kung pwede nga, isang padalaan. Pero buti siguro 2-3 araw yan. Pero kinalulungkot namin, hindi gaanong marami mapapadala natin, ho? Baka hindi umabot ng 100. May message dito. Good morning, we would like to confirm, hindi ko na babanggitin if you have already received last November, the donation amounting to blank. Baka ito yung sinasabi kong 10,000 10,000 na pinadala Titignan ko. Kasi pinapanawagan nga namin, may nagpadala ng 10,000 kasi ito nakasulat sa dollar itong text $200. Di ba more or less 10,000 yon? Meron, hindi naman binanggit nitong nag-text sa atin, hindi ako makapag-text sa inyo dahil wala akong load. Di ba? International to hindi. Hindi pala international to. Maite-text ko to mamaya. Mamaya ite-text ko to. Nandito pangalan pero hindi ko rin babanggitin. Kung natanggap na raw po natin, hindi ko pa po alam, wala akong natatandaan ganyang pangalan. Pero meron po kaming natanggap na 2 beses ng tawag mo ron? Text ng Metrobank na sinasabing may nagpadala ng halagang 10,000 pesos
na ganun lang meron nakasulat na tracking number, mga ganon, di ba? Pero wala pong pangalan nung nagpadala. Kaya, pinanawagan natin 2 beses na no? Kahapon, tsaka nung isang araw, na humaari lang, mag-ano sa atin yun, yung nagpadala na yun, mag-text kayo. Binigay ko pa yung number Ano ba number natin? 2 yung pwede ninyong i-text Yung 0956, yung isa. 0956 872 4672. Pwede rin kayo mag-text sa 0915 707 0625. Dito sa pangalawang number na binanggit ko, dito natin natanggap yan, yung inyong text, Akala ko abroad, hindi po pala Ito may, ite-text ko na lang mamaya. So, umpisano natin magpadala sa 19. Anong araw papatak yun? Sabado, oo. Hanggang sa Lunes, 19, 20, hanggang 21, magpapadala ho kami. Bali 2 araw, Sabado at Lunes, magpapadala na tayo sa mga kinauukulang tutulungan natin. Papasalamat kami. Ito namang isa, ang dami naman text nito. Tinatanong niya kung paki-confirm lang kung natanggap sa Cebuana. Ano ba pangalan nito? Pinadala niya. Sino ba ito? Hindi rin nakalagay ang pangalan alam ko na. Yung ginamit na pangalan, Christopher Miranda, ang nagpadala. Hindi pa po, pero bukas po yata makukuha yan. Bukas po. Kasi yung kukuha, bukas pa ho darating. Dito, pinagtatalunan yung bakunang walang kakwenta-kwenta, no? Kung sino babakunahan. Walang kakwenta-kwenta Walang paliwanag lahat Iba-iba Di ba? Itong si Galvez, ang bakuna sar, di ba? Vaccine sar o asar. Pagkatapos, ang sinasabi nila, Senator Lacson, ang bumangketa ron sa Pfizer, yung tinabla, yung Pfizer, tsaka yung isa pa, na kumpanya, na pagkukunan sana ng bakuna, talagang sinasadya, ang tinutukoy patutsada nila si Duque, di ba? Si Duque naman, si Dinay, di ba? Baguhin mo na apelyido mo, gawin mong Dinay, di ba? Huwag nang Duque. Mga kaibigan, ano po? Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Leonor Briones. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo
nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na